Isang malaking event po ang ginanap sa US. Ito po yung Sinquefield Cup 2024 na kung saan similar event po ito na kung saan nagkaroon ng kontrobersya noong 2022 dahil si Magnus inakusahan ng daya si Niemann pagkatapos po siyang matalo kay Niemann, no? Anyway, ngayong 2024, ito po ang lineup ng mga players. Ayan. So, nandiyan po si Fabiano Caruana, Yanni Pomiachi, Noderbek, Abdusatorov, si Gukesh, lalakas, no? World champion din rin, Wesley So, si Pragna nandyan din, kasali si Anish Giri, Ali Reza, at MBL. Ang tindi po ng lineup. Anyway, ang game po na sisilipin natin ngayon, nangyari po round number 3. Ito po sa pagitan ni Grandmaster Wesley So at Grandmaster Ian Nepomniachtchi. Nabalitaan nyo yung mga pagdadabog ni Nepo kay Wesley no nakaraan, di ba? Ngayon, standard po ang laban. Ano po ang nangyari? Matindi po yung ginawa. Tingnan nyo po tumira po ng knight f3 si Wesley, nag d5 naman po si Nepo. Sinagot po yan ng e3 lang ni Wesley. Ito po yung ready opening na parang napaka-weird, napaka-simple. Hindi po masyadong ginagamit yan, no? Usually, pagkatira po ng ganyan, kadalasan po dyan G3. Yung iba nagdi-D4 eh. Pero yung E3 po, meron pong marami na, din naman laro, 6,000. Pero yung G3 kasi 43,000 eh. Anyway, anong idea ng E3? Wala lang, sisimplihan lang. Pagka E3 po, nag-knight F6, tumira po ng C4. So, kaya maagang inilabas ito para makapag C4, depensado agad, napunta po bigla sa parang ano po yan, no? English opening na. So, nag-E6 lang, and then nag-B3, na nga po, English opening, agin court, defense yung approach. So, ang ginawa po niyan, bishop lang po sa may E7 na sinagot ng bishop B2, tumira po ng castling at nag-knight C3. At kung papansin ninyo, parehong mabilis. Mas mabilis pa nga si Wesley. Kasi 2 hours and 2 minutes si Wesley, 2 hours naman po si Nepo. Ibig sabihin, yung 2 hours nila na starting time, hindi pa nabawasan, nadagdagan pa nga. Anyway, nag-C5 po, linya po yan, na sinagot ni Wesley ng capture lang. Tinex po ni Nepo, nag-D4 si Wesley, tumira po ng knight po sa may E4. Napakagandang idea na gustong gawin dito ng black, no? Gusto niya po, bishop F6, ipipin po. Iti-take advantage yung gitna. Total, hindi pa kasi nakakastling si Wesley. Lahat po yan linya na sinagot ni Wesley ng capture lang po sa C5. Pagdating sa C5, ayun na nga po, bishop F6, pinin po yung kabayo na hinarangan naman ng kabayo ni Wesley by playing knight D4 na sinagot ng queen A5. Talagang ayaw tigilan yung kabayo, todo pressure. Nag-rook C1 naman si Wesley, nag-knight C6 develop lang. Oh. Pansinin nyo, hindi agad binabawi, no? Kasi anytime pwede naman kainin. Ngayon, ito po, knight C6, aside from development, may pressure po yan dito na binibigay. Ang sinagot po is bishop E2 lang, hindi pinansin eh. Nag-knight takes naman po sa may C5. Itong si Nepo binawi na finally, at ang ginawa ni Wesley, kinapture niya po yung kabayo, binawi ng pawn, and then kinaslingan lang. Lahat po yan ay linya pa rin, pero silipin nyo yung oras. Si Nepo, 2 hours mahigit pa rin. Si Wesley, nangangapa. Kasi 1 oras at 36 minutes na lang po siya. So, ang ginawa po dyan, nag-knight E4. Talagang gusto niya, kainin mo yan, madadali to, magkakaroon ng perfect bishop. Ito pong si Nepo. Kaya ginawa ni Wesley Queen C2 depensa na kinapture lang. Binawi po ng bishop. Bishop takes bishop. Siyempre, kinapture po yan. And then, queen takes A2. Ito po ay linya pa rin, Nepo. Sobrang bilis pa rin. At according sa engine evaluation, equal lang ito equal lang. So, ang nangyayari po, libre po ito, pero parang alanganin capture rin kasi meron dito. Kaya ginawa, nag-rook C2 muna. So, tumira po ng queen A3, nag-rook A1. Ayun, tinempuhan yung reyna, tumakbo. At pagkatakbo, queen takes C6. Linya pa rin po yan. Nangyari na po yan maraming beses. Bishop E6 ang tinira para madepensahan yung tore at ito ay equal lang. So, pagka Bishop E6, nag-queen C5 hinamon. Linya pa rin, kinapture, takes. At dito po, no, pagkatira po ni Nepo ng rook FD8, which is mainline, tinirahan po ni Wesley ng novelty. Sabi siguro ni Wesley, masyado kang mabilis, Nepo. Pag sinunod natin yung takes dyan, yan po yung linya. Pag sinunod ka yan, baka matabla. Bahin natin. Nag-rook lang po doon si Wesley. At pagkatira po ng rook dyan ni Wesley, medyo napaisip si Nepo. Tingnan nyo po kasi pagka rook B8, nabawasan niya siya ng 3 minuto. First time nag-isip. At yung tirada po na rook B8, equal pa rin yan. So, ang pinaka gusto niya mangyari, kainin mo, capture lang ako dito, equal. Pero, sinimple ni Wesley, Bishop D1 muna ako.
depensahan ko nga yan, na sinagot lang ng D4. Aba, edi kinapture, pagka takes, then nag 1 pawn up. At ang ending, bishop takes, rook takes, 1 pawn up bigla si Wesley. Pero si Nepo, ba't parang hindi nag-iisip? Ba't parang okay lang sa kanya na 1 pawn down siya? Yes, okay lang kasi equal pa rin yan. Rook endgame kasi na ganyan, drawish pa rin. Kahit na 1 pawn up. Marami po talagang rook endgame na tabla kahit 1 pawn up. Pero tingnan nyo, ginawa ni Wesley. Nag-rook lang po sa C2 si Nepo ha. Tapos tumira ng G3. Nag-G6 lang pasingaw. Nag-rook D3. Apa, may idea po siguro siya, gaganituhin, pe-pressure rin doon. So, ang ginawa, tumira ng rook doon, in case na gumanito ka, hahamunin. Sinagot ni Wesley ng king move lang. Nag-rook lang po sa D3, hinamon yung tore. Pumunta doon, nakinapture lang, tinig. So, napalit na isang tore, eto po, 1 pawn up si Wesley so dito, pero may pagka-drawish yan. Pero, nag-king move lang si Nepo. Tingnan nyo ginawa ni Wesley, tinulak lang yung pawn. Nag-expand. Siguro ang pinaka gustong mangyari ni Wesley later on, kung sakaling pumunta diyan, baka cap-chicken tapos ganoon eh. Kaya nag-8-6 po eh. Pagka 8-6, nag-rook lang sa may E7 si Wesley. Mali daw. Ang idea niya naman ganito, tapos lalapit. Pero ang mas maganda daw, instead of rook E7, H4 na agad. Para hindi na daw po makatira ng ganun, no? Kasi ibabara, permanente weakness ito. Anyway, tumira nga ng rook E7, nag-rook dito si Nepo. Ang bilis tumira ni Nepo. So pagka-rook dito, naging E3 lang, nag-rook D1. Tumira po ng rook sa may E4. Interesting approach, oh. Ang gustong gawin yan, ganito. Pag po kasi naalalayan yung pawn, abay panalo. Kaya naging F6 yan. At pagka F6 mali, tinirahan na ni Wesley ng H4. Ibalik ko lang. Kasi nga, ang tamang tira daw po is F5. If you want to equalize F5 daw, medyo mahirap pa rin yon, pero yan daw po pinakamaganda. Kaso naging F6, ang bilis kasi tumira ni Nepo eh. Nag-H4. Tumira ng Rook A1, nag-King D3. Ayun. Since hindi na po makadaan dito, dito dadaan. Para maalalayan, yung rook kasi naka-out offan yung king, hindi makatawid. So, nag-rook A2 yan to attack na pawn na tinulak lang sa F3. At ito daw po ay winning na for the side of Wesley. Kasi ito pong pawn na to, tuloy-tuloy na ang tulak. Ang bilis tumira ni Nepo, pero bilis tira, bilis talo po ata ang kakabagsakan. Tingnan natin nag-rook A3, umangat lang. Pinakain lang yung pawn sa A3. Equal nga ng pawn, pero itong pass pawn, hala ka dyan, hindi mo mabantayan. So, tumira po ng D5 si Wesley, tinulak na, tumira doon yung tore, nag-rook down. Bakit? Kasi chichikin eh. Baka matabla pa pag ganun eh. So, umiwas, umilalim yung tore, tinulak. Nagdepensa, dinipensahan lang din. Nag-H5, tinulakan lang. Nag-King F5 para maka-counter po sa may king side, pero tinirahan lang ng Rook E2 ni Wesley. Number 1 engine move. Well, para saan yan? Ini-invite ni Wesley lumapit dito kasi may check na ganun. Ayun. Kaya ang ginawa, nag-King F4. Pagka King F4, King C6 lang. Tumira po ng King F3, Rook lang po sa may C2. Tumira po ng Rook D4. Para saan yung Rook D4? Atakihin yung pawn. Inaatake po yung pawn na sinagot lang ni Wesley ng D7. At pagka D7, kining mo ba? Hindi kasi makain, magpo-probot. Tinirahan lang ng Rook C5 na pa-resign si Nepo sa kadahilanan na haharangan ka eh. Ngayon, baka isipin nyo, coach, pwede pang counter play yan, no? Capture lang. Takes, tapos capture din dito. Wala, dahil lalapit lang po yung king sa pawn, tumakbo ka, lilimasin lang, ayan, magtula ka dyan, it's too late kasi pwedeng i-sacrifice yung tore sa pawn. And then, ito po yung magpapanalo. At dahil doon, nadali na naman si Nepo kay Wesley. At yan po ang unang panalo ni Wesley ng torneo. Abangan nyo po yung mga susunod ko na video bago ko ibigay yung final standing. Kasi tapos na po yung torneo kakatapos lang kagabi. Kaso kakarating ko lang po ng bangko, kaya ngayon lang ako gumagawa ng video. Abangan nyo po yung mga susunod nating upload to show you yung mga pambihirang laban na nangyari. Muli ito po yung Coach P. The Master, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye. Thank you po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.